Kaibigan, welcome back sa aking munting channel dito sa YouTube. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa pagkita ng video na to. Kaibigan, tagsibol na ngayon, mahigit magdadalawang buwan na yata, hindi ko na matandaan, Marso nag-umpisa, 22, 21. Ngayon naglalakihan ng mga dahon, mga puno, mga damo, ay mga halaman ay umpisa na uli ng mowing season dito. Sa aking mga nanonood dito sa channel ko na nasa Pilipinas, mga kababayan ko na hindi pa nakapag-abroad or hindi pa nakakita or hindi alam masyado or walang ideya kung paano mapanatiling trim, proper, nicely, neat ang backyard, ang front yard, especially front yard, ay tinatabas lang damo sa pamagitan ng makina na ang tawag ay lawn mower. Mower for short. Ito'y isang bagay na merong siyang propeller na blade na umiikot na pinapadaanan nyo sa damo para patapya siya at papanatiling nicely trim ang inyong damo. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod kong video. Kung hindi, check the lawn mower, lawn care sa channel ko at makikita ninyo mga example, mga salimbawa. Pupunta tayo ngayon dahil season na nga na noon at karamihan sa mga kapitbahay ko rito, akong hinahanap dahil hindi lang mapatakbo ang mower. Kailangan nila ng tune-up. Minsan hindi kailangan tune-up, it's just naiiwan ng matagal ang gasolina sa tangke at sa karburador. Ang nangyayari kasi niyang kaibigan, 6 na buwan o mahigit na hindi tumakbo ang kanilang mower, ang nangyayari noon ay naggagamap dahil alam niyo naman, so hindi pa nakakalam ang gasolina. Maganda sana yan, wala niyo paabuti ng 1 buwan dahil sa mga gasolina ngayon, lalo pa dito sa Canada kung saan masyado ang nilalagyan nila ng ethanol ang sasakyan, ang gasolina. Even yung premium namin na dati hindi ginagalaw, pero dahil maraming mga tao na itong liberal ay all about environment, kahit hindi naman talaga kailangan itong paglalagay lahat ng ethanol, ay ginagawa nila. At ang ethanol ay nakakasira sa gasolina, nakakagamap, yung para siyang blob, para siyang taba, yung sebo kapag napabayaan at hindi ginagawa ng lubusan, nagawa ng maayos. Dami naglalabas ng mga kapitbahay ko. Kaya punta tayo ngayon sa mga kapitbahay ko. Isa ito sa marami nang papaayos sa akin ng mower nila. Hindi ako nagpapacharge. Kaligayahan ko ito na magawa ito sa kanila. Pero yung iba kailangan talaga maghintay dahil kaibigan, napakarami kong ginagawa. Halika kayo kaibigan, may gagawin tayo. May pipikapin tayo isa sa mga mower na ayusin natin. Kukumpunihin natin dahil inatakbo para sa bahay na ito. Itong lawn na to na napakaganda. Papakita ko sa inyo. Meron silang ginagawa dito. Hindi ko alam kung ano, maglalagay doon ng cable Kakompetensya yata ng Rogers. Isa sa pinakamalaking cable, TV, internet at cellphone dito sa Ontario. Pabalik na siguro kayo dito sa bahay na to na kung saan marami akong ginawang video. Kaibigan, yan yung mower na ayusin natin. At na-cover ko na rin dito itong Ford Edge 2011 I believe. Napakababa na ng milyahe nito. Ang kwento nito ay binili ng yumaong husband ng butihing may bahay dito, si Miss Helen. At bago pumano yung kanyang mister, ngayon ay kinikip nga niya ito, pero eventually hindi na rin siya magdadrive. Bihira lang siya magdrive, ilang beses lang sa isang tuwing summer, spring summer. Kaya maswerte makakuha nito dahil halos bago pa to, kahit 2011. Ito yung mower na ayusin natin. Sabi ko iwan dito sa garahe. Wala siya ngayon. Itong bahay, kahit tingnan nyo kaibigan,
may sasabihin ako sa inyo. Ang neighborhood na to ay may kalumaan. Karamihan ng mga bahay dito, 1950s, 1960s, ang mga bahay dito. Medyo sa tingin nila maganda kasi nga, in-upgrade naman nila. Pero karamihan dito sa mga bahay ay 50s at 60s pa nang ginawa. Kaya makikita nyo yung pagkamuog, pagkatibay ng mga bahay. Hindi nga lang katulad ng mga panahon ngayon na ilang palapag, di ba? Although nang may nagsusuputan na dito sa amin, dahil nakapasa sila sa code at sa permiso ng town na maglagay. Pag may gusto magpagawa nito talaga, nung unang-una naalala ko, pag magpapagawa ka ng second to third floor, may town meeting at yung mga homeowners dinidinig ang kanilang say. Hindi ko lang kung nakapasa to kasi karamihan dito ayaw ng ganyan. Gusto nila yung ganitong simpleng bahay lang. Excuse me. Well, kaya nagbabagong panahon. Halik kayo dito. Ito nga, gusto kong masabi sa inyo, wala yung mayari, umalis. May dinner yata sila ng kaibigan niya or maybe daughters. Bukas yung garahe. Yan yung kotse. Iniiwan yung mower dito. Pero forget about the mower. That mower is like what? Maswerte ka na kung mabili mo ng $50. Maybe $60, $50. Pag nagtawaran, $40. Luma na yung mower na yan, although kaya ako inaayos yan dahil ayokong mailagay nila sa corner at bumili sila ng bago. Sabi ko, ayusin ko. Kaya kaligayahan ko na yon at naisip ko nga yung channel, sa channel ko na to na gagawa ko, kukumpuni ko to na hopefully may ma-entertain kayo o may matutunan kayo. Kung gusto niyo mag-aral na mag-mow, mag-lawn mower, mag-maintenance ito, mag-fix, di ba? Pero mabalik tayo dito. Napakatahimik pa rin ang lugar dito sa kabila ng mga narinig yung mga krimen. At totoo yun, tumataas ang krimen dito, lalo na dito sa Toronto. At naniniwala pa rin ako na magbabago yun. Kailangan natin ng tamang leader. Natalo ang ating manok, konserbatibo na partido, ang sina Pierre Poilievre. Pero may pag-asa pa rin. Hopefully, ngayong fall, hindi ako magugulat kung magkaroon ulit ng eleksyon. Pero ayoko mag-deep dive sa ganung informasyon. Gusto ko lang ipakita sa inyo ng neighborhood na to. May mga maganda pa ring neighborhood dito. At ito nga palang kalsada na to, 3 o 4 na kalsada. Ang inyong lingkod ay naipagmamalaki ko na pinagkakatiwalaan ako ng karamihan ng mga bahay dito. Mayari, especially mga seniors at syempre mga anak nila tapo dahil yun yung bagay na establish ko nung unang dating ko dito. Kaya ngayon pinagkakatiwalaan nila ako. Actually pwede ako magdagay ng mode ng launcher dito. Dati may launcher ako, umupo ako, nagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. Ano mang panahon, winter, kasagsagan ng winter, meaning napakalamig or kainitan ng panahon, nandito ako o sa ibang mga driveway at kilala nila ako dito kasi especially sa winter kung saan meron akong overall na orange. Check my thumbnail, yung orange na yun na may dala akong balloon. That's another story na share ko sa inyo. Kaibigan nga, nasa neighborhood yun at alam ko nagbabago yun, pero patuloy na babantayan natin. Yan ang dahilan kung bakit aktibo ako sa politika. Gusto ko malaman ang nangyayari. Gusto ko kumbinsihin ng mga kapitbahay ko na able na mag-vote at may say even sa mga town hall meeting dito. Dahil isa yun sa mga importante as citizen, mamamayan dito sa purok, sa puok nyo. Anumang lugar kayo, nasa Pilipinas man kayo, maging aktibo kayo. Dahil itong pamamahay ninyo, kung saan kayo nakatira, protektahan ninyo yun. At sana'y makumbisi ko ang mga iba kong mga kababayan na nandito na sa Canada, even sa US, na maging aktibo sa inyong komunidad, tumulong sa mga kapitbahay, hindi dahil sa meron kayong aasahan, kundi hindi nyo kailangan ng bayad. Katulad nito, hindi ako magpapabayad dito, although lagi sinasabi, I will pay you. No. Order ka kung may kailangan parts, yung labor. I don't care about that. Just let me video, take a picture, yun lang. At ganoon naman na nangyayari.
Again, kaibigan, hindi ko alam kung kailan ito isasara. Pwede ko itong may button ito. Pwede ko itong isara. Pero walang gagalaw dito. May kaibigan ako dito na talking about thousands of dollars yung kanyang yung garahe niya kung saan marami siyang tools at mga motorsiklo at kotse. Bukas din yun. Alam ko yung code nun. Sabi niya kung may kailangan tools, Lenny, you know the code. O alam mo kung saan ang bukasan ng pintuan. Kaya kaibigan, mag-uusap pa tayo nun tungkol diyan. Sa ngayon, ito yun. Papakita ko sa inyo. This is an old Craftsman 6.75. Well, ito yung mga MRS, ito yung mga marketing name nila, most reliable starting. Meron naman guaranteed to start GTS yata yung sa akin. Sa Toro naman yun. Briggs & Stratton, kilala yan. Pag bibili kayo, kilala yan na brand, although nag-outsource na rin sila, nasa ibang bansa na rin sila. Pero isa yun sa mga kilala. Tingnan natin kung may gasolina. Yep. Kaibigan, may gasolina. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay last fall pa itong gasolina at napapanis ang gasolina, nagiging glue, nagiging yung blob. Kaya dahil sa ethanol. Again, buong idea na ng mga environmentalists. I don't wanna keep talking about them. Pero we'll check that. Most likely bad gas lang ito, lilinisin ko. At ganun din, maybe tune up na rin dahil mapapalaban itong mower na to, lawn mower, mapapalaban ito sa mga pagtabas lang ng damo, likod at harap. At lawn mower ang tawag dito, to be yung tamang pangalan nito ay push lawn mower dahil pinupush nyo to gamit ang inyong legs, kamay. Meron na ngayon na uso ngayon na it's a self-propel, hindi ako makapagsalita, self-propel lawn mower. Kapag may isa siyang cable na kapag typically dito siya sa ilalim, kapag pinress nyo, tatakbo siya ng kusa sa pamamagitan ng with the aid of the engine also. Ayoko maging technical doon, pero yun ang idea, yun ang popular ngayon. At ito nga ay kapag itong ginawa nyo at ang property nyo may pagka-hill o mataas, then mapapagod kayo kung hindi kayo sanay. Ay, kaibigan, I wish ganito kaganda at kalinis ang aking garahe, pero hey, maybe someday. Alright kaibigan, tatapusin ko na ang video na to. Nagta-time out yung screen ko kaya hindi ko makita kung sentro ako. Kaibigan, hanggang sa muli. Marami pa akong mga videos na gagawin. Kung interesado kayo ito, gardening, fixing cars, at mga kung ano-ano pa mga abubot. At from time to time ay politika. At from time to time ay kwento ng buhay ko. Hindi naman talagang bala ko noon. Kaya marami, kung meron kayo, interesado kayo, nandito lang ang channel na to. At kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Tingnan ko nga kung tatakbo. Diyan lang kayo. Natin kung may oil. Kailangan din ng oil. Okay. Kaya mag-start. Obviously. Kaya kaya natin yan. Ayusin natin yan. Katapos nito ay marami pang mower na darating sa akin sa mga kapitbahay. Okay, a quick madaling kaalaman. Kung ipapayos nyo yan sa may mga shop,
that's at least $80. Noon pa yon. Kaya presyo ngayon at least $100 na siguro to, depende nga sa town at depende sa modelo at problema, pero you start about $80 to $100 I would say. At maghihintay pa ng matagal dahil most likely yung mga shop marami din nagpapaayos, kaya at least a week or 2 weeks ang hintayan, and you pay about 100. At least yung umpisa lang yon, it can go balloon to $200, maybe even more. Hindi pa kasama doon, labor lang yon, hindi pa kasama yung mga parts na kailangan, kaya it can go quickly that way pataas, kaya yung presyo, kaya yung iba, I don't blame them, nagbubili na sila ng bagong mower or yung electric, kaya para hindi nila problema maintenance. Although kailangan pa rin ng electric ng maintenance sa ibang paraan, kailangan mo rin ihasain ang mga blade niya sa ilalim, pero mas madali yon at mas mabuting option sa mga taong hindi marunong talaga mag-mekaniko o mag-fix, even simple lang. Kaya ito ang pinipili nila. At kahit sa marunong na, gusto nila na yung madali dahil mas marami pa silang ginagawa. Maraming mga dahilan kung bakit pinipili nila electric mower. Pero yun lang kaalaman. Sa akin, gusto ko to. Matagal na. Nagigiliwan ko at naiibigan ko ang mga lumang mga gamit, mapa tools man yan, damit, or ito nga, mga mower. Kaibigan, tunay na to, papaalam ako sa inyo. Hanggang sa muli, padayon. Masyadong maingay, no? Kasi rubber ang gulong.